Good day mga paps, waterproofing works naman ho tayo at ang ating gagawin muna sa unang proseso ay yung pagbabakbak ng dating waterproofing na nakalagay ho rito sa ating ibabaw ng canopy. So kung mapapansin nyo mga paps, no, ito po ay nagsiangatan na gawa po na ang canopy ito ay nabababaran ng tubig. So hindi po siya umaagos ng maayos papunta po sa may floor drain or strainer. Ayan. Hindi po siya, kumbaga yung ano niya, yung levelado ho ng kanyang canopy ay hindi po sang-ayon kung saan po nakabagsak o kung saan po nakapwestong ito pong ating floor drain. So ang tent lang nangyari, ito po ay nabababaran ng tubig. Tapos kung nabababaran po siya ng tubig, ito po ay nasisikatan ng araw. Parang ano na ho siya mga paps, no? Dalawang weather na po yung kinakarga niya sa araw-araw. Kasi ano na siya natatambakan na siya ng tubig. So, kaya po siya bumitaw at hindi rin po natin alam na baka yung unang pag-aaplika dito sa waterproofing ay nagkaroon din ng hindi magandang pagpapahid gawa ng kung ito kasi ang canopy mga paps, no, ito po ay ating papahiran lang at hindi po natin tatanggalan mismo o hindi po natin lilinisan ng maayos. Pag ito po ay pinahiran ho natin ng maalikabok, ito po talaga ay hindi didikit. Bagkus ang ating waterproofing ay didikit po mismo siya doon sa may alikabok. So ang ating gamit dito mga paps, no, na waterproofing, ito po ay konkreto band na gawa po ng Island. So napaka matibay po itong waterproofing na to mga paps, no. At ang ating mixing ratio dito mga paps ay sa isang galon, ito po ay katumbas ng 6 kilos or 8 kilos. Nakadepende na po yan sa inyo kung susundin nyo. Kasi kapag sinunod nyo yan mga paps, medyo malapot po siya. Pero kung hindi naman po kayo komportable, wala naman pong kaso. Huwag nyo lamang po talaga lalabnawan masyado kasi wala pong tibay yun. Kailangan kung hindi kayo komportable sa ganung mixing ratio, na tamang mixing ratio base po sa label ho ng lata o ng lalagyan ho ng pintura, ay mag-adjust na lamang po kayo ng bahagya kung saan ho kayo komportable. Pero wag lamang po yung medyo malabnaw. Kasi nababawasan po yung tibay ng ating concrete band na waterproofing dito. So kahit anong brand po yan na gamitin nyo mga paps, basta hindi po sang-ayon yung mixing ratio niya, hindi po tugma dun sa may label na nakalagay sa lata, posible po na hindi po matibay po talaga. Pero nakadepende naman po yan sa inyo kung saan po kayo komportable. And sa akin kasi ang ginawa ko rito sa isang galon, ang nilagay ko po ditong semento ay 6 kilos. Inubos ko po yan lahat yan. Hindi ko po sinunod yung kasi hindi po akong komportable kasi napakalapot po niya mga paps, no. Hindi po natin na ipi-play ng maayos ang ating pagpapahid. So ayan, ang ating gamit dito na applicator, ito po ay baby roller na number 4. Cotton ho siya mga paps, no. Hindi po tayo gumamit dito ng paintbrush na D4 sapagkat medyo matagal po yun. At ang ating gagawin naman po dito mga paps ay almost 2 coats ho ito, no. Mga 3 coats pwede na. So dito habang pinapahiran ko po ng waterproofing ay pinapalinis ko po ng maayos, no? Pinapabrush ko po ng maayos para po nang sa ganun ay matanggal ho yung kanyang alikabok. At susundan ko naman po ito ng pagpapahid po ng ating concrete band na gawa po ng Island. And so ganun lang mga paps, no, ang pag-waterproofing. Maraming klase ng waterproofing na pwede po natin gamitin. Marami po ring brand na waterproofing na pwede natin gamitin. So nakadepende na lang po yun sa inyo kung saan po kayo.